Mga kababayan, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Saan man po kayong panig ng mundo, sa amang bahagi ng Pilipinas, kasama niyo na po si Ka Eric sa ating video talakayan at video analysis. Maraming salamat by the way sa patuloy ninyong pagsuporta at pagtangkilik at pagsubaybay at pag-promote ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. We are more than 78,000 subscribers already, no? At ang ating viewership po ay patuloy na lumalawak at lumalaki. At kaya po nakakatulong din yan sa ating monetization para sa ating YouTube channel at malaking bagay din po para kay Ka Eric at sa aking pamilya na sinusuportahan nyo at tinutulungan ang aking pagsusumikap, ang ating pagsasamahan sa pamamagitan po ng ating community dito sa YouTube channel and even sa Facebook Live. Okay? At pangalawa po, ang ating Facebook Live sa Ka Eric Jeff Celis, which we do simultaneously every 9:15, alas 9:15 ng gabi or sometimes alas 9:30 ng gabi, every Monday to Sunday, basta wala lang conflict of schedule, ay tuloy-tuloy pa rin po. We have already 117 followers sa ating Facebook account, no? At lahat ng ito ng mabubuting nangyayari po ay utang na loob ko sa inyo. At pinapasalamatan po yan ni Ka Eric at ng aking pamilya. And by the way, ang ating Bangon Sambayanan People's Movement, ito po yung initiative natin na mag-organize, magsagawa ng mga pagpupulong-pulong, mga community forum, and then magsagawa ng advocacy na mga activities para po mapalakas at mapataas ang kamalayan ng ating mga kababayan sa mga areas po na mayroon tayong Bangon Sambayanan, lalo na sa Metro Manila at mga paligid na lugar, ay malaking tulong po yung inyong iniaambag sa ating linya na 0916-308-7710. GCash line din po yan, at the same time, line of support para kay Langging. No? Ulitin ko po, 0916-308-7710. And sa ating video analysis ngayon, pag-uusapan po natin itong nakikita natin na pag-develop ng iba't ibang sectoral initiatives upang magkaroon po ng pagpapahayag at paninindigan ang ating mga kababayan laban dito sa talaga namang hindi na po maampat na pagsilakbo at pagtaas ng galit ng sambayanang Pilipino sa napaka-iskandaluso at karumaldumal na krimen ng pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan, mga pangungurakot na naganap po sa ating gobyerno sa ilalim po ni Marcos Jr. On that note, mga kababayan, ay pag-usapan natin ano po ba ang psychology ng korupsyon at ng mga mangungulimbat. Bakit po sila nagkakaroon ng walang kabusugan sa pagiging gahaman at magnanakaw in spite na bumabaha na po ang limpak-limpak na salapi at pera na kanilang pinagnanakaw sa taong bayan, tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagnanakaw. What is the psychological and behavioral explanation hinggil po dyan sa mga magnanakaw at mandarambong na walang kabusugan at patuloy po ang kanilang ginagawang pagsasagawa ng tuloy-tuloy at walang ampat na pangungulimbat sa kaban ng bayan. Ayan. Kaya nga ang title natin, tungkol po ito sa paano nagiging gahaman ang mga kurakot sa gobyerno at ano ang nararapat na magiging interbensyon ng ating mga mamamayan upang maputol, mapatigil at mapapanagot at makakapagsingil at mapapabayad natin ang mga mandarambong na ito. Okay? Sa psychology and behavioral science, may tinatawag po na neuroplasticity. Ang ibig sabihin po nitong neuroplasticity, ang ating utak, ang utak ng tao po, ay kusang nag-a-adjust sa kung ano po ang nakagawian at natatanggap niya na ito ay parang tama at nawawala na yung process of conscience evaluation. Kaya tinatawag na neuroplasticity. Halimbawa, kung paulit-ulit kang nagnanakaw,
paulit-ulit kang nandarambong at you take pleasure on it dahil hindi ka nahuhuli, tinatanggap ng iyong utak na ito ay tama at ito ay walang problema o wala kang pananagutan. Kaya, yung mga magnanakaw, tuloy-tuloy sila sa pagnanakaw sapagkat matagal na panahon ay wala pong kaparusahan at hindi po sila nananagot, hindi sila naibubulgar, hindi po sila nakakaramdam ng hiya. Yan pala ang effect ng the neuroplasticity effect sa mga gawaing immoral. Halimbawa, ang pagiging addict because you take pleasure sa pagdudurog, sa droga, which allegedly yan din po ang nararamdaman na pleasure ni Bongbong Marcos Jr. to those who are exposing him, ay hindi ka na nakakaramdam ng conscience effect. Instead, ay nag-a-undergo ang iyong utak ng tinatawag na neuroplasticity o yung epekto na tinatanggap na lamang ng iyong mismong utak na ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na justification kung bakit tuloy-tuloy ka sa ginagawa mo kahit na ito ay lumalabag sa batas, kahit na ito ay may masamang epekto at malawak na negatibong impact sa lipunan at sa sambayanan, kagaya ng malawakang pandarambong at mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, and yet tuloy-tuloy ka. Yan pala ang psychology na ito. Pangalawa, mayroon pa maliban sa neuroplasticity, may tinatawag po na hedonic treadmill. Ang hedonic treadmill naman po ay ito ang pagkakaroon ng kasanayan mo that you always look for pleasure kasi wala kang pananagutan o hindi ka nananagot sa konsekwensya ng ginagawa mo as long as you take pleasure. Hedonic, no? From the root word na hedonism. From the word hedonism, yan po ay ang pagiging pleasure seeker. Ang tao po ay may natural na nire-release ang ating brain na hormone o chemical substance na tinatawag na dopamine. So kapag gumagawa ka ng isang bagay na nagugustuhan mo, may dopamine level yon. Yung tinatawag na pleasure substance or pleasure chemical mula sa utak. Subalit habang patuloy mong ginagawa ang pagnanakaw, for example, nawawala yung antas ng pleasure. Kaya kailangan mong sanayin na umabot pa sa mas mataas na pleasure. Kaya nagkakaroon ka ng hedonic treadmill, tuloy-tuloy na paghahanap ng pleasure. At magkasabay po pala yung neuroplasticity sa aking inaral at sa mga pagsaliksik ko, ang pagiging katanggap-tanggap sa iyong utak na hindi na kailangan ang conscience check dahil paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay na mali. Ganon din pala ang epekto ng hedonic treadmill na naghahanap ka ng pleasure level at itutuloy-tuloy mo ito sapagkat gusto mong umangat palagi at magtuloy-tuloy ang dopamine chemical substance or neurosubstance na inire-release ng utak. Kaya hindi ka na naman kontento sa 1 milyon na ninanakaw mo at hindi ka na kontento sa 100 million, billions na ang ninanakaw mo. Yan ang paliwanag ng mga eksperto sa psychology. Ano ba ang kaisipan ng mga gahaman? Bakit hindi sila nabubusog sa kanilang ginagawang mga pagnanakaw, pandarambong, pangungurakot, pangungulimbat? Dalawang factor kaagad yon. Nasasanay pala ang utak, ang brain system, ang neuron system natin na magkaroon siya ng tinatawag na neuroplasticity effect na hindi ka na nakakaramdam ng konsensya, mga kababayan. At bagkus ikaw ay nagiging tagapagtaguyod ng pleasure and satisfaction batay sa iyong sariling kagustuhan. At dahil dyan, ay wala ka nang pakialam kung ano po ang magiging epekto nito sa ating mga kababayan, ano magiging epekto sa kapwa-tao mo. And at the same time, as long as hindi ka napapanagot at nagtutuloy-tuloy na natutuwa ka at marami kang nakukuha na mga benepisyo na nagbubunga ng pagkakaroon mo ng pleasure at dahil wala namang kaparusahan na nagaganap, tuloy-tuloy pa rin po ang pagnanakaw. Kaya maraming nagtatanong, hindi ba sila nabubusog? Bakit sila nagiging gahaman sa pagnanakaw at sa sistema
na kung saan ang taong bayan ang naaapektuhan. Ayun. So, ang magandang intervention dyan kapag matino ang gobyerno at hindi ito ang pasimuno ng mga pagnanakaw, kailangan magkaroon po ng discipline and accountability. Yung may pananagutan at may kaakibat na disiplina sa konsekwensya ng iyong ginagawa. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ang malakas na panggobyerno. Governance is the start of discipline and accountability doon sa mga tiwali at mga nag-aabuso ng poder at kapangyarihan at ginagamit ang poder at kapangyarihan para maging abusado sa pondo, sa pera at sa kapangyarihan. So, when the government is able to instill yung certainty of makukonvict ka, no? May kasiguruhang makukonvict ka, makukulong ka, mapaparusahan ka, at mababawi sa iyo ang mga pinagnanakaw mo, when that is very clear doon sa gumagawa ng kasalanan, at makikita nila na talaga palang seryoso ang otoridad ng pamahalaan, the decisiveness of political leadership, and the clarity of direction na hindi ka pababayaang, hindi ka managot at hindi ka hahabulin, the way right now na nakikita natin kay Marcos, pinatakas na nila si Saldico, ito na ganito na ang iskandalo ng pagsabog ng involvement nila Martin Romualdez at nila Saldico, wala pa rin pong konkretong hakbang na ginagawa si Marcos upang man lang ipakansila ang passport ni Saldico, magpadala ng tracker teams upang sila ay hulihin, hanapin at dalhin dito at kasuhan kung hindi po sila involved. Si Marcos mismo sa ganitong kalakaran ng pangungulimbat at yung paglaganap mismo ng pangungurakot sa kaba ng bayan. Kaya nga pwedeng-pwede talaga sabi ni former Ombudsman Concheta Carpio Morales, the President can order all agencies of government na hulihin at papanagutin i-tracker team, no? Itong si Saldico, i-tracker team siya at iba pang mga kasama niya upang managot sila sa batas. At pati ang proseso ng confiscation, forfeiture, seizure, and even at least ang pag-freeze order sa kanilang dinambong na kayamanan ay nangangailangan po yan ng decisibong political action on the part of the government. Kahit anong investigasyon ang gagawin po dyan sa Senate Blue Ribbon Committee at pati dyan sa ICI o yung investigative body na parang napilitan lang naman si Marcos na ito po ay i-create niya, this investigation will not amount to anything unless concrete action such as number 1, tracker teams, and then cancellation of passport, and then dalhin pabalik sila Saldico, ang gang of 6+1, at sabi nga ni Mayor Magalong dapat imbestigahan at isama dyan si Stella Kimbot na pumalit kay Saldico nang sumabog ang iskandalo, itong sila Dong Gonzales, and the rest, no, sila Congressman Mumu na to, sila Guardiola, yung nagpasimuno ng paano kinakatay ang budget at paano ito pinalusot at pinayagan ni Romualdez at ng ilang mga senador at paano din po kinonsinte at binigyang otoridad ni Marcos by signing 3 budget laws, General Appropriations Act of 2023, General Appropriations Act of 2024, and General Appropriations Act of 2025. The most notorious na iskandaluso at kurakot na budget na naipasa sa kasaysayan ng ating gobyerno. At ang nagpirma, ang pumayag na ito'y maging batas at mailabas ang mga pondo, walang iba kundi si Marcos Jr. mismo. Yun. So, ang behavioral attitude na neuroplasticity o yung pagiging makapal ang iyong pagmumukha dahil di ka na nakakaramdam ng hiya at wala ka ng conscience check na nararamdaman sa iyong pag-iisip at even sa emosyon mo, at itong hedonic treadmill o yung pagiging pleasure seeker mo. Hanap ka ng pleasure o yung kaligayahan mo dahil hindi ka nananagot, wala kang kaparusahan na nararanasan dahil nga pabaya at konsentidor at kasabwat ang gobyerno. Lahat ng ito po ay kayang maputol itong kultura ng pagkagahaman, kultura ng pandarambong at kultura ng pagnanakaw sa kabanang bayan if
there will be a real change of leadership in government. Kaya nga ultimo lamang na sabihin tapusin nyo ang first wave of investigation. Let's make it after 15 days mag-file na ng kaso laban kay Martin Romualdez, kay Saldico at sa Gang of Six na mga kagrupo nila. Hindi nga magawa ni Marcos, no? Even ang pagpapabalik kay Saldico at pagpaharap sa kanya sa pananagutan niya dito sa ating bayan, hindi kayang gawin ni Marcos Jr. Why? Because the simple explanation, the highest guilt and the more serious na pananagutan sa pagbabalik ng malawakang pandarambong at pangungulimbat at korupsyon ay kay Marcos mismo nanggaling. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. And so therefore, it follows also na kung ikaw sa gobyerno ay hindi ka rin nakakaramdam ng hiya at ang konsyensya mo manipis at unti-unting nawawala, the way we are seeing it right now with Marcos Jr., na parang gusto niya lang na makalimutan na ng tao, kumalma na ang mamamayan, mabuti na lang po may mga kumikilos at nagsasalita pa rin ng mga kababayan natin, and many more are participating in the protest actions, in the protest activities. Aba, mas gusto ni Marcos na lang na antayin na lang natin ang kunwa-kunwari ang investigasyon nila upang makalimutan na mapanagot, maparusahan at mabawi mula po sa mga magnanakaw na ito, lalo na sa grupo nila Martin Romualdez, nila Saldico at mga Gang of 6+7 and all those na nagamit po nila sa Kongreso, sa DPWH, mga kriminal na contractors. Dapat po face by face ang pagsasampa ng kaso para umuusad siya. And then dapat nag-hire ng maraming matitino at magagaling na abogado for case build-up, no? Gamitin ni Marcos ang kanyang confidential fund for purposes na kailangan magkaroon ng karagdagang mga idealistic at mga profesional na mga abogado at mga investigators kung seryoso siya para mapabilis at magiging matibay ang pagbubuo ng kaso upang maiakyat kaagad at maipalabas ang mga warrant of arrest, no? Yan po ang mga dapat na hakbang na gamitin. The government must take the lead na itong kultura ng pagkagahaman, ng pagkawalang konsyensya at paulit-ulit na nasasayahan at naliligayahan po itong mga magnanakaw at mandarambong sa kanilang ginagawang pagnanakaw at pandarambong. The only way is for have a serious government leadership and government action. But we cannot expect that from Marcos for his own weaknesses. Ay ang pangunahin po dyan, hindi rin siya nakukonsensya na ganyan po ang nangyayari at ganyan po ang naranasan ng sambayanang Pilipino. Fake. Wala pong katotohanan ang kanyang pagdadalam-dalamhati, ang kanyang sinasabing siya po ay gusto niya ring magkaroon ng tinatawag na katarungan na hindi po mapabayaan ang mga nawaldas at nasira na mga proyektong ito at wala namang katuturan na ginastusan ng 1 trillion pesos. Ang kanyang anak ay involved sa 5 proyekto na ibinulgar po sa GMA News Special Report at binulgar din po ni Manong Chavit, Governor Chavit Singson. Wala tayong narinig na ito po ay pinuna niya at ikinall out niya at sinabi niya, imbestigahan din unahin na ang Ilocos Norte para yung sense of objectivity, fairness, and sincerity and seriousness sa kanyang effort to fight and read out corruption in the government at ang mga involved na mga magnanakaw at mandurubo starting off sa pinsan niya ay mapanagot at maparusahan at mabawian ng mga ninakaw at dinambong na pera, kayamanan at ari-arian. But all of this, wala pong ganong aksyon o anumang konkretong indicator na gagawin ni Marcos. Why? Because yung neuroplasticity ng pagiging makapal, ang pagmumukha, hindi nakakaramdam ng hiya at konsyensya, ay apektado din siya sapagkat may mga hallucination na nga siya, no? Sapagkat hindi rin po niya kayang i-deny pa
na ang kanyang pagkalulong po sa illegal na pag-abuso ng droga ay apektado ang kanyang brain and mental processes, including ang decision-making process. And that is the reason na ang panawagan ngayon na dumadagundong sa buong bansa at saan man po may mga pagkilos ang mga mamamayang Pilipino, hindi na lamang po i-kulong mga kurakot, i-kulong mga kurakot. Hindi na lang ganun ang panawagan. Ang panawagan ngayon, Marcos Romualdez resign, panagutin, singilin at parusahan. Yun na po naririnig sa mga iba't ibang sektor, lalo na po ito mga mass walkout sa ginagawa po ng mga teachers and mga estudyante po sa mga iba't ibang kolehiyo at iba't ibang mga universidad. Ito na po ngayon ang patutunguhan. When there will be change of leadership, when there will be change of leaders sa gobyerno na ito at matino ang pagre-reforma, masisimulan kaagad po ang panawagan ng mamamayan for justice, for reform, at maipatupad na rin po ang tinatawag na tunay na programa para sa mabuting pamamahala or the real and genuine good governance programs and agenda. Yan! So, doon po tayo patungo sa nagtatanong, ano ang ating means? Para sa akin po, ang ating gagawin ay maghanda po tayo na ang people power po ay magiging isang hakbang, isang forma ng pagkilos, mapayapa ngunit matatag. At hindi lamang iisang tao o ilang tao ang kumukumpas, kundi kolektibo at sama-samang pagkilos batay sa kamulatan at pagtutulungan ng taong bayan. Beyond lamang sa, hindi lamang po doon sa mga tinatawag na DDS brand of groups, kundi malawak at dapat may malinaw na opposition leader. At ako wala akong nakikitang iba pang malinaw na opposition leader kung nais nating isagawa ang people power na nasa mapayapa at framework na legal ang batayan at hindi riot at hindi po kaguluhan at anarkiya. Sundin natin ang constitutional line of succession of power and the framework of the Constitution. Kung paano din po mag-react ang ating Armed Forces of the Philippines at tapatin na po ang Philippine National Police. We cannot afford na ang problema ng isang bulok na panggobyerno ay lalo pang magpapalugmok kung tayo ay gumawa ng karahasan, kaguluhan, riot, civil war, or mga madugo at mga mapangwasak na uri ng hakbang. Dahil hindi planado, hindi koordinado, at walang malinaw na direksyon ang mga pagkilos ng mga mamamayan. People power may be a strong weapon of a social movement for social political change, but it can also cause problems kung hindi po ito tamang mailahad sa direksyon, pinagplanuhan at ito ay niyakap ng voluntaryo at may tamang programa at tamang alternatibo sa pinakamalawak na hanay ng mamamayan. Then we can only say na ang people power is still a very relevant and significant and important social movement and political movement tool that the Filipino people can avail or can utilize bilang mga mamamayan. Ayan. So, magbabalik po ang ating video discussion mamayang gabi, alas 9:15 ng gabi, Philippine Standard Time, mag-standby na po tayo. Bibigyan natin ng analysis at mga pagtingin ang nagaganap sa ating paligid at mga development of news and situation sa ating Ka-Eric Celis, Balitang Talakayan, Balita at Talakayan para sa ating mga mamamayan. Again, to those who would like to support, ang atin pong line of support ay 0916-308-7710. Kay Langging o Rohilda Celis po ang line of support natin. Dumadaan, you can coordinate kung ano pong mga supportang gusto ninyong voluntarily ay may share sa Bangon Sambayanan People's Movement. Again, ang numero po 0916-308-7710. Ayan. So, mga kababayan, palagi nating tandaan, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. At pag sumikapan nating unawain ang ating kalagayan, aralin ang ating karanasan, at iangat ang ating kamalayan
Sama-sama tayong kikilos, mapayapa, ngunit may paninindigan, may prinsipyo at malinaw na direksyon, hindi pa bugso-bugso ng damdamin at ng isipan, ng iisa o ilang tao lamang. Yan po ay dapat kolektibong ginagawa natin bilang mamamayan at tayo po ay nagpa-participate. Malinaw po ng agenda natin ay ang pagbubuo ng National Good Governance Program. Hindi lamang po para sa iisang sektor. And later on, itatransform natin hindi lamang ang panggobyerno, kundi pati na rin po ang ating pamamaraan sa kultura ng lipunan so that there will be no room or less opportunity na mabubuhay ang mga kultura at gawaing nagpalugmok sa ating bayan kagaya ng pangungurakot, pandarambong at korupsyon at pagnanakaw. Yan po ay sa pamamagitan ng pagbubuo ng bagong pamunuan, bagong gobyerno, subalit may direksyong tama for the real and genuine good governance agenda. So, marami po tayong pag-uusapan din na pagtutuwid ng kaisipan at pananaw natin sa mga kaganapan at mga iba pang events of situation and importance sa mga balita na ngayon po ay lumalantad sa ating lipunan. Sa pagbabalik po natin mamaya, sama-sama tayo, alas 9:15 ng gabi sa Philippine Standard Time, Balita at Talakayan with Kaeri. So para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay ang ating demokrasya at malayang pakikipagkaisa at kalayaan sa pagpapahayag. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. See you again. Maraming salamat po.